Okay, magandang araw po sa inyo lahat mga minamahal ko mga kababayan. So muli po nandito na naman po tayo upang talakayin yung mga bagay at mga naging pahayag po nitong ni Baligod, no? Na kung saan ay talagang pabali-baliktad po ang kanya pong mga sinasabi, no? At posibleng ang lahat ng kanyang mga ginagawa ay tutungo po ito sa hindi magandang sitwasyon, hindi po ng Pilipinas at lalong hindi po ni PBBM. Ito po'y tutungo sa kanyang hindi maganda o magandang kahihinatnan dahil po sa mga kasinungalingan na kanya pong ikinalat. Alam niyo mga kababayan, bilang si Baligod naman sana ay hindi naman siguro ignorante pagdating sa mga AI, sana bago po niya inilabas, inihayag at binigyan ng bulak kumbaga sa binigyan ng palaman yung mga walang kwenta at mga panis na tinapay nitong mga sinasabing mga walang kwentang Marines. Ba't ko sinasabing walang kwentang mga Marines? Unang-una, na-discharge po yung mga yan. Pag sinabing na-discharge, yung mga yan na sinasabi na magigiting daw na Marines na kung saan ito lang ang nagsasabi, si Attorney Baligod ang nagsasabing magigiting daw para sa kanya. Kasi pabor sa kanila yung mga kasinungalingan yan. Tama? Magigiting ba matatawag mong mga sundalo na yan? Na-discharge nga dahil sa kanilang mga hindi magagandang gawa. Tapos para sa kanya, magigiting? Nasaan na ba yung utak mo, Attorney Baligod? May utak ka pa ba? O baka kaya ka nagkakaganyan dahil hindi ka nanalo bilang isang kongrehista? Alam mo, Attorney Baligod, kung ako ang tatanungin, kung ano ang tingin ng taong bayan sa iyo ngayon, isa kang instrumento na kung saan ay nagpapakalat ngayon ng kasinungalingan. Abogado ka pa naman sanang maituturing, pero isa ka ngayong maituturing na isang abogado. Mas matalino pa sa'yo yung mga tambay dun sa kanto. Mas matalino pa sa'yo yung mga tindera ng tsinelas. Speaking of tsinelas, kung ako'y katabi lamang nitong attorney na to, sasampaling ko talaga to ng Spartan. Dahil yung mukha nito mukhang kawatan. Sa totoo lang mga kababayan. Alam nyo, ngayon, kagabi habang ako po'y nag-i-scroll, dahil po sa masusing pag-iimbestiga ng ating mga kaisa, ng ating mga kababayan, hindi lang naman po mga pulis o militar ang pwedeng mag-imbestiga sa usapin na to. Pati po tayo. Marami po sa mga kababayan natin ang mayroon pong natuklasan. Meron silang natuklasan na kahina-hinala. At questionable talaga mga minamahal ko mga kababayan. Pero bago tayo dumako sa mga questionableng mga larawan na ginamit nitong ni Baligod para masiguro mapaniwala niya ang taong bayan, dumako muna tayo doon sa kanyang mga kamalian. Isang kamalian na kung saan ay nakasira po sa kredibilidad ng ilan nating mga kababayan, lalong-lalo na po nitong dating Senador Laila de Lima. Alam nyo mga kababayan, sa katangahan at sa walang kwentang uri ng abogadong itong dahil sa kawalang kwentang abogado nitong ni Baligod, ay siguradong doon to kumbaga doon na to mabubulok sa kulungan. Alam nyo, malakas ang loob kasi nito dahil siguro alam nyo naman pagka cyber libel, 'di ba? Yan po ay may piyansa. Pero alam nyo mga kababayan, kung ako po ang tatanungin, dapat taas-taasan po yung parusa para dyan.
Kasi mukhang nagiging ano na lang eh. Dapat ang maging kaso, ang maging punishment diyan sa paninira, dapat ano, ang ikaso diyan ay for life sentence, di ba? Oh. Eh sa totoo lang mga kababayan, dito yari itong si Baligod. Yari talaga to. Dahil pag ito pinatulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tatahimik tong mongoloid na to. Sa totoo lang. Eh akala ko pa naman matino to. Eh sinasabi niya siya daw yung galit, siya daw yung uri ng isang persona na galit sa korupsyon. Abay, ang tanong ko sa iyo, Mr. Baligod, kung ikaw talaga ay galit sa korupsyon, kanino ka ba panig? Ay ang pagkakaalam ko mga kababayan, ito pong si Baligod, mga minamahal ko mga kababayan, ay panig po panig po sa mga Duterte, mga kababayan. Akala ko ba Mr. Baligod, ay galit ka sa kurap? Nakalimutan mo yata Mr. Baligod na si Sara Duterte ay magnanakaw. Nakalimutan mo yata Mr. Baligod na si Rodrigo Roa Duterte ay nagbulsa ng trilyon-trilyon. At noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte, maraming mga tauhan niya, lalong-lalo na dyan sa DPWH, ang humakot ng bilyon-bilyon. Bakit wala kaming Baligod na nakitang tumayo para sa taong bayan? Bakit walang Baligod na tumayo nung mga panahon na natuklasan na si Michael Yang ang nanguna sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan sa pamamagitan ng Parmali? Nasaan ka ng mga panahon na yon? Natutulog ka pa ba? Tulog ka ng mga panahon na yon o nasa ibang bansa ka? Alam niyo mga kababayan ko alam niyo naman to si Baligod Dito ko napagtanto na tong abogadong ito, kung ikukumpara ang utak nito kay Tapasio, nakita ko na parehong-pareho sila. Parehong-parehong mga abogagong walang kakwenta-kwenta. Na dahil lamang sa pera at sariling interes, ayun, yung kanilang mga ginagawang mga scripted na mga ebidensya, ay siguradong babalik sa kanila. Ay nako, Baligod. Hindi ko na alam ngayon kung ano ang pwede kong itawag sa iyo Sa totoo lang. Kasi kung abogado po to, mga kababayan, dapat nag-iisip mo na to bago maglabas ng kanyang mga ipapahayag. Ngayon, makikita ninyo mga kababayan, nung tinatanong na po itong kanyang mga daladalang mga Marines na para sa kanyang mga bayani, na kung saan ay mga Marines, na kung saan ay mga masasabi nating mga walang kwentang tao. Paano ko nasabi? Kaya nga na-discharge yung mga yan Dahil hindi naging tapat, hindi naging maayos sa kanilang mga trabaho. Ikaw ba naman, tatanggalin ka sa pagiging Marines kung matino ka? Sinong niloloko ngayon ni Baligod? Ang niloloko niya, sarili niya. Diba? Sa bagay, sa ginawa niyang ito, ilubos-lubusin mo na. Diba? Alam niyo mga kababayan, ito pang masaklap dito. Okay, dumiretso na po tayo doon sa gusto nating sabihin. Sa ginawa niyang pagsali sa pangalan po ni dating Senador Leila de Lima, sinama niyang kasuhan kahit umamin na siya, na aminado siya na wala naman talagang kinalaman dito si dating Senador Leila de Lima. Dahil noong mga panahon na yon, si Leila de Lima po ay nasa kulungan pa, mga minamahal kong mga kababayan. Paano siyang didilibiran ng mali-maleta, gayong nakakulong pa itong si dating Senador Leila de Lima sa kulungan? Kaya doon pa lang mga minamahal kong mga kababayan, questionable na yung pagkatao ng dala-dala niyang mga marino. Pero
Pero ngayon, para sa akin, hindi na questionable yun. Dahil madi-discharge ba naman yung mga yan kung mabubuting tao yung mga yan? Doon pa lang natin isipin, sa tingin ninyo, matatanggal ba yung mga yan sa kanilang serbisyo kung hindi mga loko-loko yung mga yan? Di ba? Oh. Ngayon, kinasuhan niya si Laila de Lima, tapos ngayon inamin niya. So considered na mali siya. Siya mismo nagsabi, mali ako. Ay, naamin ko, paano nga naman siya didilibiran? Samantalang nakakulong siya. Buti na lang mga minamahal kong mga kababayan, kahit papaano, kahit papaano, may katangahan talaga itong si Libagod. Libagod ba to? Baligod pala, mga minamahal ko, Libagod tuloy. Ngayon, ang problema ngayon, siya na ngayon ang kakasuhan ni Laila de Lima, sigurado yan. Siya ngayon ang masasali, sa mga kakasuhan. Siyang ipapalit doon. Aminado siya eh. Ito pang kapalpakan nito ni Baligod, na kung saan pag naliligo, hindi naglulugod. O hindi naghihilod. Alam niyo mga kababayan, dinamay pa niya si Tito Soto. Wala niya, kailan lang naging senador si Tito Soto? 2025 lang eh. Diba? 2025. Tapos idinamay nyo sa 2022? Hindi ko alam tong si Baligod kung pinag-aralan niya. Ewan ko kung in-screen niya ba isa-isa ito? Halatang-halata po mga minamahal ko mga kababayan na itong kanilang ginawa ay isang pananadya, isang paninirang sinadya. Biro nyo, pilit nilang dinadama yung mga taong, at saka noong mga panahon na yun mga kababayan, nang itong si Tito Soto ay naging senador, si Saldico, nasa ibang bansa na. Hindi na malaman kung nasaan, hindi na matukoy kung nasaan, kaya hanggang ngayon, tumatakas pa rin. Hindi malaman kung nasaan. Yung buhay niya parang tulisan. Hindi ko alam kung iniisip nito ni Baligod yung mga pinaggagawa nito. O talagang ito isa lamang sa mga desperadong mga persona dahil sa hindi siya naging congressman. O baka naman kaya ito ay napangakuan ng mataas-taas na posisyon ni Sara Duterte kaya nagkakaganito tong abogadong to. Abay, makikita mo talaga yung katangahan mga minamahal kong mga kababayan. Sa totoo lang mga kababayan, sa ginawa niyang ito, tiyak na mayroong putong pananagutan at pananagutin po ito ng mga personalidad na kilalang kilala natin katulad po ni Tito Soto, mga minamahal ko mga kababayan. Kahit ako, talagang bibueltahan ko to mga minamahal ko mga kababayan sa ginawa niya, di ba? Sino ba namang matutuwa? Nakakulong ka pa, biglang sasabihin mo, nakatanggap ka ng mali-maletang bilyon-bilyong pera. Dun sa nakalagay, dun sa malalaking mga maleta. Diba? Dun pa lang malaking sabit na yun Malaking ano na yun Diba? Alam niyo mga kababayan, mag-isip po kayo. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Isang halimbawa na lamang po mga minamahal ko mga kababayan. Ito po sa ating screen, kung makikita niyo po, ito po unahin natin, itong may bisikleta po. Kung titignan niyo po dyan, mga kababayan, kung titignan niyo po, ang nakalagay po dyan, dito sa kabila, hindi po maleta. Kundi parang mga, kung ano lang, mga damit, basura, gano'n, parang mga, kung pakiwari ko, tela lang Yan po yung original. Pero, yung edited po, makikita nyo, nakamaleta na. Kung titignan nyo po yung mabuti, yan po ay trabaho ng isang professional na magaling sa AI. Ibig sabihin, talagang ang gagawa nito, yung pwedeng pwedeng isama sa paggawa ng isang pelikula na kung saan magagaling mag-edit, So, dito pa lang mga kababayan, bakit natuklasan itong edited dito?
Hindi na po mahirap ngayon mga kababayan na malaman kung edited o AI yung isang larawan. Ito po yung isa sa mga larawan na inilabas po ni Baligod, na kung saan mismo ang sensya na din ang nagsasabi na edited yan. Edited. Dahil, siyempre, alam nung computer na may mas naunang larawan na isend sa kanya bago yan, yung edited na yan. Ngayon, magsasalita ngayon yung AI. Edited yan. Kasi meron niyang original. May copy ako niyan. Nakuha ninyo? Kumbaga, bago inilabas ni Baligod o bago nila ginawa yan, may nauna ng mga larawan na na-accept ni Google ng social media o ng Google pala kung di ako nagkakamali. So ibig sabihin, siya yung magpapatunay kung ano yung original bago yung ano na yan, bago yung inilabas na larawan na yan. Ito pa, kung makikita ninyo mga kababayan, dito po sa isang larawan, makikita ninyo yung kung di ako na parang private plane to. Kung makikita ninyo dito po sa taas, ito po yung edited. Ito yung edited, yung sa taas. No? Itong sa baba naman, ito yung original. So ibig sabihin, para maging mukhang kapanipaniwala yung kanila pong mga ipinapakitang larawan, ito ay inilabas din po ni Baligod. Siya din po ang ano nito. Sa kanya po nanggaling yung mga peking mga impormasyon na to, yung mga peking larawan na to. Kaya dito pa lang mga kababayan, mananagot po talaga itong si Baligod sa kanya pong mga kasinungalingan. 100% po mga minamahal ko mga kababayan. Mananagot at mananagot itong si Baligod sa kanya pong mga katangahan, sa kanyang mga kahudasan, sa kanyang mga kawalangyaan, kasinungalingan at pagtatraidor sa taong bayan. Dito pa lang mga minamahal ko mga kababayan, may pananagutan na po yung bobong abogado na to. Napakasinungaling po ng abogadong ito mga minamahal ko mga kababayan, at masasabi talaga natin na wala pong kwentang uri ng abogado kung papaanong itong si Marcoleta ay tinatawag na pinakamababang uri ng abogado at pinakawalang kwentang abogado sa bansang ito. Ito naman, ito yung masasabi natin pinakasinungaling, pinakawalang kwenta at masasabi talaga nating estupido na abogado. Na kung saan talaga, diba? Masasabi talaga natin napaka-estupido, napakasinungaling, walang modo. Maganda lang yung suot-suot nito, pero yung pagmumukha nito, walang pinagkaiba doon sa mga mukhang kriminal na kasama niya. Yung mga natanggal o na-discharge sa serbisyo, yung sinasabi niyang mga bayani daw, mga sundalo. Dito lang ako nakakita ng isang bayaning sundalo na puro mga na-discharge dahil sa mga kalokohan. Hindi ko alam kung may utak talaga to si Baligod Diba? Ngayon, dinadamay pa nila pati si Boyeng Rimulya. Alam nyo, nakikita ko isang strategy to Idinamay nila si Boyeng Rimulya, idinamay nila si ganito, idinamay nila si ganyan. Alam nyo, ang dami pong mga pagkakamali dito. Ang dami pong butas. Ang daming mga nakikita nating mali sa mga sinasabi nila. Isa na dyan yung sinasabi nilang nagdala sila ng pera, ganito, pinagpalit ng hanggang umabot ng ganitong halaga. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong sasapitin ito ni Baligod Pero sa bagay, paldo na to. Malamang hindi naman to magkakaganito kung hindi to tumag-uwais to Malamang binayaran to ng limpak-limpak na pera. Na kung saan kaya ganito, buwis-buwis siya. Makulong ito kahit 30 years hindi to hindi to magsisisi dahil ikaw ba naman makukulong ka lang pagdating sa kulungan, kain tulog ka lang din naman. Di ba? O papasyalan ka pa ng pamilya mo. Alam niyo mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo sa una't-una pa lang. Habang papalapit ng papalapit ang paghuhukom dito kay Sara Duterte,
magiging desperado lalo ito at gagawa ito ng mga hakbang. Pag naimbestigahan na po etong mga ito, lalong-lalo na yung 18 sinasabi ni Baligod na para sa kanyang mga magigiting pero mga na-discharge dahil sa mga kasinungalingan, dahil sa mga kagaguhan, kawalangyaan ng mga ito, ay sigurado po ko mga minamahal ko mga kababayan, mag-aalagotesa na naman to na biglaan na lang mawawala. Sa umpisa pa lang kitang-kita na po yung kasinungalingan ni Baligod. At sigurado ako na ang taong ito, mga minamahal ko mga kababayan, ay bigla na lamang pong mawawala sa ating mga harapan. At sigurado kong mamumundok po ito, mga minamahal ko mga kababayan. Ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, sa nakikita ko, maliban na sila ay kakasuhan o kinasuhan yata ni Senador Antonio Trillanes, no? Pwede ring magkaso sa kanila ICC dahil sa paninira nila sa ICC sa pamamagitan ng sinasabi nila nagbigay daw ng $2 million. Aba, alam niyo mga kababayan, ako'y nabububuhan talaga ako sa mga to Tapos yung tagapagsalita pa nila, hindi nagpakilala, nakasalamin na, nakamas pa. Di ba? Oo. Tapos, alam niyo, halatang halata po itong si Baligod Para bagang ang lahat ng script siya lang ang nakakaalam. Kasi kung titingnan ninyo, yung 18 na yan, kaya naman nilang sagutin yan ng diretsaan kung talagang sila'y saksi, kung talagang sila'y nakakaalam sa usapin na yan. Pero makikita ninyo, kinukontrol ni Baligod. Gusto niya, halos siya na lang ang magsalita. Parang ginagawa na lamang niyang palamuti yung kanyang mga sinasabing saksi. Lumalabas dito, siya mismo ang saksi. Isang bulaang saksi na gumagawa ng mga paraan para lamang, di ba? Para lamang masira si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero isa lang ang masasabi ko sa iyo, Baligod, humanda ka. Humanda ka, Baligod. Tanggapin mo yung mga dapat, yung consequence ng ginawa mong ito. Abogado ka pa naman, siguro hindi ka na kontento o siguro dahil galit siya dahil sa administrasyong Marcos hindi siya naging congressman. Kung ito naging congressman, mga minamahal ko mga kababayan, kitang-kita na po natin yung katarantaduhan nito. Matindi pa pala ito kay Marcoleta. Kaya sa iyo, Baligod, aaraw-arawin kita dito at hindi kita tatantanan. Lahat ng kagaguhan mo, kawalangyaan mo, pagiging walang kwenta mong abogado, malalaman yan ng buong Pilipinas kung anong uri ka ng abogado at anong uri ka ng walang kwentang persona. Alam niyo mga kababayan, pagka ganyan ng mga abogado, tayo po dito hindi nangingimi na magsalita. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, ito yung sinasabi natin dito. 'Di ba? Na hindi natin hahayaan na may mga katulad nito ni Baligod na sisira sa administrasyong Marcos. Hindi nyo kasi kaya si PBBM. Hindi nyo kasi siya kaya at hindi nyo kaya yung ginagawa niya. Kaya yan ang ginagawa na yun dahil yan lang ang kaya ninyong gawin. Mga desperado kayo. Mga desperado kayo. Yung pagiging desperado ninyo, wala sa hulog. Buti sana kung magdidesperado kayong gumawa ng mabuti para sa bansang ito. Hindi. Desperado kayong gumawa ng gulo. Desperado kayong gumawa ng mga kasinungalingan para lang maligtas yung mga taong may tunay na pagkakasala sa taong bayan. Eto nga, may bagong si Sara Duterte, may bagong arty doon sa Davao napanood ko. May paiyak-iyak si Loka. May paiyak-iyak si Loka pero hindi nga siya naiyak doon sa mga batang maliliit na pinatay nila. Di ba? May 7 years old, may 8 years old. Umiyak ba si Sara Duterte? Hindi. Kasi hindi naman siya magkakapera doon sa Davao City, kaya siya umiiyak. Sabi niya, sana hindi na lang ako nag-vice president. Dito na lang ako sa Davao. Kasi dito hindi pa matutuklasan yung kasinungalingan ko, pati yung pagnanakaw ko. Naging vice president ako, natuklasan tuloy, nakilala tuloy kung ano at sino talaga ako. Kaya po siya umiiyak. Kasi natuklasan na kung ano at sino talaga siya, kung ano yung kanyang trabaho doon sa Davao. Doon sa Davao kasi mga kababayan, kahit magnakaw pa ng bilyon-bilyon yung mga yan, wala namang iimik doon, walang sisilip sa kanila dahil balwarte nila yon.
O kasi kung ikaw ay magsasalita doon, tulad ng sinabi po ni Las Cañas, abay, isa ka sa mga itatapon kung saan-saan na lang dyan sa karagatan ng Davao. Di ba? O, kaya umiiyak siya, nasira tuloy ako. Walang sisirain sa'yo, Vice President Sara Duterte. Mula ulo hanggang paa, sira ka na. O, pati ulo mo, sira na din. Dami-dami mong kaartihan, paiyak-iyak ka pa dyan. Ang dapat sa sinatsanelas ka eh. Para matauhan ka. Diba? Kung ako doon, ako nandoon, tapos paiyak-iyak yan, batuhin ko yan ng bangko. Diba? Oh, kaya mga kababayan, sa totoo lang, kung ano man mga ginagawa ngayon ni Libagod, yan po ay sa pamamagitan po ni Vice President Sara Duterte. Wala nang iba. Hindi na dapat tayo magdalawang isip kung sinong nagtuturo, sinong nagmando, o sino may pakana nito. Wala nang iba. Si Vice President Sara Duterte, wala namang ibang may kakayahang gumawa niyan eh. Sa umpisa pa lang mga minamahal ko mga kababayan, na nag-umpisa na manira sa ating mahal na Pangulo ay walang iba kundi si Sara Duterte. Kaya kung sino man ang dapat managot dito, hindi lamang ito si Libagod, pati si Sara Duterte. At lalabas ng katotohanan, lalo na ito si Mike Defensor, yung mukhang puwet ng demonyo. Oh, dapat managot din yan. Oh, tinatanggi pa niya na wala daw siyang alam dito. Hindi niya alam yan, pero yung sasakyan sa kanya. Hindi ba naman talaga itong mga minamahal ko mga kababayan ay tayo dinadaan nila sa mga kalokohan nila. Nilalagay tayo sa kanilang mga bulsa, mga minamahal ko mga kababayan. Yan kung madadala nila tayo. Yan kung malalagay na nila tayo sa kanilang mga bulsa. Ang problema hindi. Kung matalino sila, kung tuso sila, hindi naman tayo kasi bobo nila. Diba? Oh, tuso lang sila. Pero hindi sila matalino. Mga bobo pa rin sila. So mga kababayan, ako natitiyak ko na, nakikita ko na ang itong ginagawa ni Baligod, ang ending po nito mga minamahal ko mga kababayan, as usual, tulad pa rin ng dati. Mawawalang visa din po, walang kwenta din po itong mga ginagawa nila. At mauuwi lang po ito sa wala. Bakit? Wala silang matibay na ebidensya. Biro mo, nagsasalita ito si Baligod. Balita ko nga, pinanood ko yung isang interview sa kanya. Mukhang galit si Baligod dahil naiipit siya doon sa tanong ng isang media personalities. Di ba? Oh, tinatanong siya ng babae, ganito, ganyan. Aboy, galit siya. Oh, biro mo, naiipit siya. Sa tanong pa lang niya ng media, hindi pa tinatanong niya ng NBI. Kaya ito si Baligod, talagang mag-iika-ika ito. Mag-aala, Harry Roque rin to, mga minamahal kong kababayan. Yan ang katotohanan. Oh, sige. Kumampi kayo sa walang kwentang tao. Kumampi kayo sa maka-China. Kumampi kayo sa mga taong gustong ipakain, ipaghasa sa ibang bansa ang bansang ito. Alam niyo to si Baligod, mga minamahal kong mga kababayan, hindi magtatagal to. Magkakaroon to ng katapat, no? At magkakaroon po talaga ng kabayaran yung ginawang paninira nito. Lalo na itong si Defensor. Kaya tayo sa ating Pangulo, isa lang masasabi natin sa ating mahal na Pangulo. Mr. President, huwag na po kayo magpalamya-lamya. Patulan nyo na itong mga to. Bigyan nyo na ng leksyon. Kasi namimihasa na eh. Ipakita mo sa kanila na ang kabaitan mo ay may hangganan din. Hindi maganda sa isang leader na lagi na lamang ganito, nananahimik, laging ganon, laging ganyan. Dapat ipakita mo na yung mga taong katulad nila ay dapat hindi pa marisan at dapat managot sa lalong madaling panahon. Diba? Sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, tayo mismo mga nag-iisip, tayo mismo mga nakakakita ay nahihirapan ng ating kalooban. Diba? Kung ako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi ko na patatagalin yan. Paimbestigahan agad yan sa NBI. Tanungin yan. Pagka hindi nagkatututo, ikulong. Yan ang mga uri ng tao, mga minamahal ko mga kababayan, na nagbibigay po ng kaguluhan dito sa ating bansa. Kaya hindi po tayo umuunlad dahil habang mayroon pong isang tao na gustong paunlarin ang bansang ito, may mga tao naman na hinahadlangan ito. Diba? Kaya yung mga hadlang na yan, yung mga kalat na yan, yung mga yung mga nagiging dahilan, alisin yan, burahin yan, dahil paano lang yan, pasakit lang yung mga yan. Ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan,
nakikita ko naman, dahil mas mahusay naman yung abogado ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga abogado ng ilang mga personalidad na kung saan ay dinawit nila dyan, siguradong lalabas at lalabas po ang katotohanan. Wala po yung iniwan sa mga unang mga edited, sa mga unang mga EA na nilabas nila na kuno si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay naggaganito, naggagaganyan. Lahat na ng mga EA ginamit na ninyo. Pero isa lang masasabi namin, kahit sino pang pinakamagaling na editor ang gagamitin ninyo para lamang mapaniwalaan o magmukhang paniwala yung ginagawa ninyo, hindi pa rin yan makakalusot dahil mas marami namang mga personas na nakakaalam kung yan ba ay tunay at hindi. Alam niyo mga kababayan, yung naalala ninyo yung video, yung sa Pulburon issue, nagsasabu daw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam nyo, maraming nagsabi talaga, grabe, desperado talaga tong si Sara Duterte. Sa kagustuhan nilang masira si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., gumamit pa ng mga magagaling sa AI para lamang, di ba? Pero di pa rin sila nakalusot dahil panahon ni Judge Santiago as director ng NBI, natuklasan na edited AI talaga. Kaya lahat ng kanilang mga ginagawa, pati mga pagmumukha nila, puro mga AI. Lalong-lalo na itong si Baligod. Ewan ko kung si Baligod ba talaga to. AI din to. Mukhang robot kaya mag-ingat ka, Mr. Baligod. Bilang abogado, dapat nilagay mo sa kukote mo na dapat nag-isip ka muna na baka dumating sa punto na ikaw ang mahihirapan sa ginagawa mo, na baka dumating sa punto na pag ikaw ay naimbestigahan, yari ka ngayon, unang-una meron ka ng atraso kay Laila de Lima, mananagot ka talaga, kay Senador Antonio Trillanes, dito ngayon kay Tito Soto na sinasabi ninyo na may 5 malalaking maleta. Nako, yari ka. Magkakasya ka talaga sa maleta. Baligod talaga. Ang tanong lang natin dito kay Baligod, mga minamahal ko mga kababayan, magkano ang binigay sa'yo, Mr. Baligod? Bakit ganun kakatindi kung magsinungaling? Ilang bilyon ang binigay sa'yo? Ilang milyon? Alam niyo mga kababayan, tulad ng sinabi ko yung trilyon-trilyon na hinakot ni Rodrigo Roa Duterte at bilyon-bilyong hinakot ni Sara Duterte, yan ang gagamitin nila para pandepensa nila, na kung saan pera po natin yan, mga minamahal ko mga kababayan. Kaya ang panawagan natin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., wag nang patagalin to dahil nagagamit yung pera ng taong bayan sa mga kabulukan, sa mga kawalangyaan, sa pagiging desperado nitong ni Vice President Sara Duterte. Pero ganoon pa man, mga minamahal ko mga kababayan, tulad ng sinabi ko, ulit-ulitin ko lang, hindi mananaig ang kasamaan. Hindi mananaig ang kasinungalingan. Hindi mananaig yung kanilang mga masasamang plano. Tanging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pa rin ang mananaig sapagkat dala niya, kasama niya ang katotohanan, liwanag at ang kapayapaan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.